Lagay po ng panahon ngayon pong araw na ito at buong linggo ng paggawa mula pa rin po kay Veronica Torres ng Pag-asa. Good morning, Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Ted at DJ Chacha. Sa kasalukuyan nga po ay easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko yung nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya dahil dito, saan natin maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may eastern Visayas. Sa may South Cotabato naman, Sultan Kudarat, Sarangani at Davao Occidental, maulap din yung papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Dulot naman yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa ngayon sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat. Veronica, Yes, so po. ano itong ating bang forecast good for how many days bagaire? Opo, pwede pong good for up to 5 days po. O sige, so para natin malaman ang magiging lagay ng panahon kung ito na nga ang linggo na meron tayong unang bagyo ngayong buwan ng Hulyo. Kung titignan po natin, meron po kasi tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential na pino-forecast. So currently for June 28 to July 4, pati na rin sa July 5 to 11, mababa pa rin po yung tsansa na may mabuong tropical cyclone na vortex sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Although patuloy tayo pag-monitor if ever magkaroon po ng changes. Okay, sige. So salamat na marami, Veronica, sa iyong balitang ito. Thank you. Basta may Veronica, may pag-asa. Salamat, Veronica. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.